Nanti tuh. Hi everyone! Today it's another great day na naman mga kakural. And today is Sunday, wala tayong pasok and kaya lubos-lubusin na natin ang ating bakasyon o walang pasok dahil the next coming days ay magiging abala tayo sa pag-prepare ng graduation ng ating mga estudyante. Kaya mas pinili ko mga kakural na mag-stay dito sa aking Coral, your guide to animal production, hog farm, para makapag-relax naman. By the way, for today's video nga pala mga koral, ako ay magluluto ng tinatawag na roasted broiler chicken meat. At ang ano ko, gagamitin ko pala o lulutuin ko mga kakoral ay nanggaling din sa aking Coral, your guide to animal production, broiler chicken production. So, ang una ko nga palang ginawa dyan mga kakoral ay nagparikit ako ng kahoy. Kolekta ako ng kahoy dyan sa paligid ng aking bakuran o sa aking kural, yung kahoy. Yan yung ating gagamitin para sa pagluto ng ating roasted broiler chicken meat. By the way pala mga kakoral, itong aking Coral Hog Farm ay bagong pundar lang ito. So, napakaraming mga putol na sanga ng kahoy dyan na pwede nating gamitin sa katulad ng pagluluto na ito. So, maraming ano dyan, maraming sanga ng kahoy na naputol, maraming kahoy ang naputol. Kaya mas inisip ko before na itabi na lang para kapag dumating yung time na ganitong sitwasyon, magluluto ako ay may gagamitin ako instead na gumamit ako ng mga uling-uling. So, ayan mga koral ay sinindihan ko muna tong ating mga kahoy at hihintayin natin yan ng ilang sandali. Habang hinihintay natin na magbagay mga kakoral, ay pumunta ako dito sa kabilang dako para kumuha ng kawayan para gamitin natin doon sa ating gagawing roasted broiler chicken meat. So, mapuro pala din ang ating ginamit na pang linis ng kawayan mga kakoral dahil kutsilyo lang yan at wala talaga wala ako dalang gulok. At after nyan mga kakoral ay hinugasan ko itong ating kawayan na gagamitin doon sa ating chicken. At after ko nga na mahugasan mga kakoral ay start na ako na tuhugin. Sana all tinutuhog. Yan. Tuhugin itong ating chicken para mas maganda at mas madali siya i-roast, diba? Yan ang bagong patay lang pala yan mga kakural ang aking ano na yan, ang aking manok na yan. So inamoy-amoy ko pa kasi sabi ko bakit ganito ang amoy, parang nilagyan yata ito ng kalamansi, amoy kalamansi siya. Yun pala ay sinama lang pala ng aking pamangkin doon sa plastic ng kalamansi. So ayun na mga kakural, pinasok na yung kawayan sa katawan ng ating manok. Yan. So, dahan-dahan na ipasok para swabe. Hindi siya masira. So, after nyan mga kakural na pagtuhog ko dyan sa ating ay syempre mahalaga na hindi yan pag inikot-ikot mo siya ay hindi siya umaalis din siya, of course. So, kaya pinakuan ko siya magkabilang side. So, makaisipin ninyo baka madumi yung camera. Inano ko din siya, hinugasan din siya. So, bago din yung martilyo na yan mga kakural na ginamit ko dyan, yan nagdito dito sa aming isa sa pinagbibilihan ng mga kagamitan sa loob ng bahay sa bayan ng Bulalakaw. So, yan, magkabilaan yan mga kakural. Mahalaga yan para pag inikot mo yung ating manok, dyan na nakatuhog yan sa kawayan ay umiikot din siya, hindi siya nag-i-stay kung saan siya nakaposisyon. So, ayan na, 'di ba? Na ilagay na natin. So, galaw-galawin natin, 'di ba? So, after niyan mga kakural ay hindi pa talaga masyadong nagbabaga itong ating sinindihang sanga o to yung sanga ng kahoy. Syempre, hintayin natin yan na magbaga. Pag hindi natin yan hinintay na magbaga at nilagay lang natin dyan yung ating manok, may tendency na baka masunog yung ating manok at hindi masarap ang kalalabasan. So, after nga na ilang sandali ay medyo may baga na. So, ito, inilagay ko na itong ating chicken. So,
medyo taasan lang muna natin kasi nga ay masyado pang mainit yung binibigay na init ng ating mga baga. Kaya utay-utayin din natin ito na ikutin para pantay yung pagkaluto. Belly, mainit nga pala dyan mga kakural. Sobra mainit. Kasi marami talagang kahoy yan, hindi lang halata sa video. So, para syempre, para magiging masarap din yung ating roasted broiler chicken meat. So, ayan mga kakural, paikutin lang muna natin yan. Dapat tuloy-tuloy ang pagpapaikot yan mga kakural. Hindi pwedeng tigilan yan para pantay yung pagkaluto. Hindi hilaw yung kabila, luto yung kabila. So, dapat ng tuloy-tuloy ang pag-ikot. So, naglagay nga pala ako dyan ng hollow blocks mga kakural. Ang hirap pa maghawak. Kaya, ngayon, sa panahong, sa sandaling iyan ay okay na yung pagkakaikot ng ating karneng manok dyan sa ilalim ng baga. So, by the way mga kakural, masaya talaga ako kapag araw ng ganito. Parang ito yung time talaga na pwede tayong mag-relax at masaya kasi yung pagod mo sa buong isang linggo ay nakakapahinga ka at the same time ay mga ganito yung mga ginagawa. Kaya kung kayo mga katulad ko diyan sa gobyerno ay mas maganda rin na mag-relax din para din tayo, maging healthy yung ating katawan. So, ayan mga kakural, medyo medyo natulog-tulog yung kanyang langis. So, sa pagkakataong iyan mga kakural, ang aking pinaikot muna pala dyan ay aking pamangkin kasi nga may gagawin pa ako. Ako ay magsasaing. So, kasi ang aking mga kasama dyan mga kakural, mga pamangkin ko na mga maliliit pa. So, yan yung aking mga kasama. Nagparikit ako dito mga kakural sa aking na lutuan. So, gamit ang tatlong malalaking bato para kahoy lang din mga kakural kasi bukid ba yan? Hindi tayo pwedeng maghanap dyan ng kung ano-ano, di ba? Ayan, dahil medyo may supply tayo ng tubig ngayon. Salamat sa mga nag-ayos ng tubig. So yan, bagong bili ko nga pala yan mga kakural, ang aking kaldero. So intended talaga yan mga kakural, yung kaldero na yan para dyan sa aking coral hog farm. Para every time na mag-visit ako dyan, every time na maisipan natin na ito ay may magamit kami. So may bit-bit din kami mga kakural na bigas, mga dalawang takal, kasi yan sa amin na kakainin. Yan ay hindi ko alam kung anong brand pero masarap yan. Next na gagawin ko dyan mga kakural ay huhugasan ng maayos itong ating bigas para matanggal yung mga alikabok, di ba? So mga masasamang elemento dyan sa bigas. So medyo pasulpot-sulpot ang tubig, palakas, pahina, pero syempre ang mahalaga may supply na. Maghanap ng kung ano pa. So, yan mga kakural, share ko lang pala sa inyo mga kakural ay itong aming lakad pala ng mga pamangkin ko mga kakural ay hindi namin plinano talaga. Nagpunta lang sa mga pamangkin sa bahay tapos yun, isipan namin na magpunta dyan sa aking piggery at sabi ko, sige mukbang tayo doon ng chicken. At sabi ko magbitbit din tayo ng bigas para makapagsaing tayo. So ayan na mga kakural, so sinusukat ko na yung tubig. Talaga sinusukat, no? Tensado na. Siyempre, tagal na natin nag-exist sa mundo at ganyan naman talaga yung way ng pagluluto natin. Kaya alam na natin kung ano ang sukatan ng tubig at bigas. So yan, mga kakural, dinala ko na siya dito dahil liyab na talaga yung apoy at makakaluto na talaga yan, pero hindi pa balance yung tawag dito yung ating mga bato para mailagay ang ating kaldero. Kaya inayos ko muna para hindi siya magtikulob mamaya. Sayang naman kung magtikulob yan, baka wala tayong makain. So dahil parang okay naman na, so inilagay ko na itong ating kaldero. So hihintayin lang natin yan mga kakural, yan natin siya na maluto. So di ba kitang-kita nyo naman bago yung kaldero tapos yung ating ay kahoy, kaya mangingitim talaga yan. And after nyan mga kakural, ng pagsalang ko ng ating sinaing ay pumunta uli ako dito sa kabinsa ko para kuha ng dahon ng saging kasi wala naman tayo dalang plato, saan natin ilalagay yung ating pagkain. So ilalagay natin yan sa dahon ng
saging. So medyo sira-sira nga ang mga dahon ng saging mga kakoral. So titingnan nyo, diba, hindi siya maayos tingnan. Kaya naghanap pa talaga ako sa ibang dako. Ayun, medyo okay naman itong aking naputo. At ayan, may nakasabay ako ng mga pato dyan. Sabi ko sa videographer ko ay video mo yung pato. So binidyohan niya nga. So di ba ma-feature man lang sila dito sa aking vlog. And after nga pala ko mga kakoral na kumuha ng dahon ng saging ay syempre kailangan natin hugasan ang dahon ng saging kasi may mga alikasan sa buhay yan. So mas maganda na magkain din tayo ng pagkain na safe na hindi so hindi man 100% na malinis, at least kahit paano ay na-minimize natin yung mga so punasan na yung table mga kakoral ha, hindi lang na ipakita sa video. Ilalagay ko na dyan yung ating tinatawag na dahon ng saging. So simple lang mamuhay sa bukid mga kakoral, hindi tayo pwede mag-inarte dito kasi bukid ito, at kung ano lang yung available na pwede mong gamitin ay yun lang talaga ang i-maximize mo na gamitin. Ang mas mahalaga dito mga kakoral ay masaya ka sa ginagawa mo, di ba? So yun. And naghanap ako ng pagtitimplahan ng juice kasi medyo nauuhaw na ako. At yung aming nilagyan ng juice ay medyo may kalakihan din yan. So yun yung aking inaanak sa kabilang dako. Na nga mainit ang panahon. So yan, nagtimpla ako ng juice. Sabi niya rin kasi magtimpla na daw ako ng juice kasi nauuhaw siya. So yun, nilagyan ko muna ng syempre juice ng tubig. Ito ating naglalagyan na ng juice. Yan. After ko malagyan, syempre inalog-alog natin yan. Diba? Habang ilalagyan ay inaalog-alog natin kasi wala din talaga kaming dalang tawag dito panandok dyan sa pangalan sa ating juice. Kaya after nyan ay syempre nilagay ko na rin itong ating yelo. Yelo pa ba yan o ice water na yan kasi nga katagalan natunaw na ang yelo. Pero mahalaga malamig. Diba? Survive tayo dyan sa init. So yon, tinitingnan ko kung luto na yung aming tinuhog na manok. So hindi pa naman. At yan, medyo kamay ko dyan mga kakoral. Hindi ko alam na sugatan yata yung aking kamay kaya medyo hirap ako kumilos. So yun, halos kalahating tubig at kalahati din yung yelo. So di ba? Yan. At yun mga kakoral ay hinahanap ko ang takip. Hindi rin pala namin dala yung takip. So dyan lang muna yan. Tapos ang ating sausawan ng ating roasted broiler chicken ay i-prepare na din natin. And after nyo mga kakoral ay tingnan ko yung ating sinaing kung luto na. At ayun naman ay luto na. So medyo may tubig pa. Kainin lang natin. And after nyan mga kakoral, chinek ko itong ating manok. At yan na. Medyo natulo na yung kanyang langis, sariling langis, at malapit na siyang maluto. Grabe, ang sarap nating mga na niyang kainin. So, bali nga pala dyan mga kakoral sa aking hog farm ay mayroong puno dyan ng mangga. Diba? Swerte ko, nakabila ako nakapundar ako ng lupa na may yan, nagpitas ako dyan. Mababa lang yan mga kakoral para may pang partner naman tayo doon sa ating roasted broiler chicken meat. Siyempre mahalaga na hugasan natin itong ating mangga bago siya balatan. So yan, may alikabok kasi tabing kalsada yung mga kaya talaga na hugasan, at may mga aphids. So ibig sabihin organic talaga ang ating mangga dyan kasi may aphids. Diba dinadapuan siya ng aphids, hindi mapatay sa mga insecticides. So after kung mahugasan yan mga kakoral ay of course ay dinala ka na doon sa aking tambayan. So kung hindi nyo pa napapanood yung video about sa tambayan ko dyan sa aking hog farm, scroll up and down lang kayo dito sa aking Facebook page para mapanood ninyo. So ayan mga kakoral, dahil tapos ko ng hugasan ay nagbalat naman ako para syempre mas masarap kainin yung yung wala ng balat, di ba? Yan, so nakadalawa na ako mga kakoral, tapos habang nagbabalat ako, chinecheck ko luto na at luto na yung ating tinuhog na karneng manok. So medyo mahirap balat mga kakoral kasi hindi naman katalasan yung ating kutsilyo na
nadala. Basta dinampot lang namin yan ng aking mga pamangkin sa bahay. Tapos diretso na kami papunta sa sa Coral Hag's At manibal na yung mangga na yan mga kakoral, masarap yan. Sabi ko nga ay dapat tayo dito may ginisang alamang, kaso wala. Kaya kakainin na lang talaga natin na pure yan mga kakoral, na natural lang para ma-feel talaga natin yung sarap. Na alala ko dati ay nung nalilito ako sa isa dito sa bayan ng Bulalakaw, napadami talaga ako ng kain ng mangga kasi masarap yung alamang na partner. So yun nga pala mga kakoral, may bit-bit nga pala kaming kalamansi. So nilagyan ko ito ng kalamansi ang asin na juice para magkaroon siya ng konting asim, para mag-agaw ang tamis at asim, para hindi siya sawa na inumin ang ating tawag dito, ang ating juice. At the same time ay maging masarap din yung ating juice at magkaroon din siya ng additional na natural vitamin C. So dahil may panahon ngayon, so mas masarap na mag-inom tayo ng mga inumin na mayaman sa vitamin C para lumakas yung ating immune system. So after nyan mga kakoral, ay tinapos ko yung pinagbalatan doon sa kabilang dako para at the same time pag tumubo siya, pwede natin siyang maitanim na tumubo ng ating kalamansi. So ayan mga kakoral, ay prepare ko na yung baso kasi malapit na. So dahil alas 5 na ito mga kakoral at nagugutom na si Demeter, so actually mga kakoral, isa pa lang talaga yung aking baboy dyan. So ang bala ko dyan ay 100, so isa pa lang yung naipasok, char. So nakain ko muna siya kasi nagawala-wala na siya kasi baka magmaoy. So yan, sandok-sandok lang muna tayo ng tubig kasi ay wala pa talaga tayo. Hindi pa totally natatapos itong ating Coral, your guide to animal production hog farm. Basta kayang mabuhay, basta kayang ma-provide ang pangangailangan, laban lang. So yan, gutom na si Demeter, talagang siya, yung gusto na kumain. At after kong magpakain na kay Demeter mga kakoral ay yan, pumunta na ako dito sa ating sinaing. Chinek natin kung okay na ba talaga, luto na talaga o hindi pa. Parang okay na kasi kanina pa siya nakainin. At ngayon ay ipiprepare ko siya dito sa inilagay kong, prepare kong dito dahon ng saging kanina. So inilagay ko na dyan yung kanin para magbahaw, sarap yung ating kain mamaya, hindi tayo mapaso, di ba? Hindi tayo mainitan, pero may kainitan talaga ang mga kakoral, itong ating sinaing kasi nga syempre bagong tanggal doon sa apoy. So kitang-kita nyo naman mga kakoral, parang ang sarap-sarap na talaga kumain. Actually, alas 5 na yan mga kakoral, medyo talaga nagugutom na kami kasi wala kami merienda. Pero mas masarap kumain ng ganon. So, ayan, tapos na mga kakoral at tinignan naman natin ito ang ating roasted broiler chicken kung luto na, at sa tingin ko ay luto na akan. So, ayan, kinuha ko na siya dito sa ating ihawan at para mabilis natin na tanggal dyan sa kawayan. At dinala ko na kakoral dito sa ating tambayan. At talagang masarap na siya kainin. Mainit. Kaya dahan natin siya sa pagtanggal ng kawayan na yan. So, ayan. Kain na tayo mga kakoral. Of course, hindi pwedeng mawala itong ating tubig. Ayan. So, yan ay pagana kumain.